Welcome back sa Pelikwento Recap. Today, ire-recap natin ang pelikulang Close Your Eyes. Simulan na natin. Isang babae ang naglalakad mag-isa sa kalsada sa kalagitnaan ng gabi. May isang lalaking naka-hoodie at may suot na face mask na palihim na sumusunod sa kanya. Ilang sandali lang ang lumipas, bigla siyang dinukot ng lalaki at kinaladkad papunta sa isang bakanting silid. Habang nagpupumiglas ang babae, may isang bulag na lalaki na napadaan at narinig ang kaguluhan. Ngunit sa halip na tumulong, ipinagpatuloy lang niya ang kanyang paglalakad. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ng babae, nakatali ang mga kamay. Sa crime scene, napansin ni Detective Dukgo ang isang pulang simbolo ng krus sa pader, tila marka ng salarin. Samantala, isang bulag na lalaki na si Yen Woo ang tumutugtog sa isang shopping center. Madalas siyang bisitahin ni Chong-soo, ngunit sa pagkakataong ito, kakaiba ang usapan nila. Kaswal na sinabi ni Chong-soo na nakapatay siya at detalyado pa niyang ikinuwento kung paano. Pero kalaunan, binawi rin niya ito at sinabing parte lang ng nobelang sinusulat niya. Pagkaalis ni Chong-soo, isang grupo ng mga high school na babae na humahanga kay Hyun-woo ang lumapit sa kanya at nagbigay ng mga regalo. Ilang sandali pa, dumating ang isang mukhang pagod na estudyante na si Mirim sa shopping center. Napansin niya ang kanyang mga kaklase na nakapaligid kay Hyun-woo at naghintay muna siya hanggang sa umalis ang mga ito bago siya lumapit. Madalas bumisita si Mirim kay Hyun-woo at sa pagkakataong ito, napag-usapan nila ang kamakailang pagpatay. Naalala ni Mirim na ang biktima ay minsang lumapit kay Hyun-woo habang lasing at ikinuwento ang tungkol sa nalalapit nitong kasal. Dahil sa sinabi kanina ni Chong-soo, biglang nakaramdam ng kakaibang kaba si Hyun-woo at pinayuhan si Mirim na umuwi na bago pa gumabi. Habang paalis na si Mirim, napansin ng isang janitor ang mga pasa sa kanyang mukha at tinanong kung ano ang nangyari. Ngunit itanggi ito at sinabing nadulas lang siya. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang abusadong ama na agad siyang inutusang kumuha ng alak. Nang hindi siya agad sumunod, binato siya ng bote at binugbog. Dahil sawa na sa ganitong buhay, nagpasya siyang tumakas ng gabing iyon. Samantala, may narinig na ingay si Hyun-woo habang pauwi at nakita ang mga pulis na nagtatanong tungkol sa naganap na pagpatay. Kaya umiwas siya at dumaan sa ibang ruta. Pagdating sa apartment, tinanggal niya ang kanyang salamin at doon nabunyag na matagal na pala siyang nagpapanggap na bulag. Sa ibang lugar, isang lalaki ang nahihirapang itulak ang kariton nang may estrangherong tumulong. Ngunit biglang nagbago ang sitwasyon. Pinalo siya, pinabagsak at tinali. Kinabukasan, natagpuan ng kanyang bangkay sa isang bakanting silid. Dahil dito, naghinala ang pulis na konektado ito sa naunang pagpatay at iisang tao lang ang may gawa. Sa istasyon, naging mainit ang kaso at si Detective Dukgo, kahit wala na sa investigasyon, ay lihim na nagpatuloy sa pagsisiyasat. Gamit ang isang mapa sa kanyang opisina, sinimulan niyang hanapan ng koneksyon ang mga lugar kung saan natagpuan ang mga bangkay. Pagkatapos nito, umalis siya kasama ang dalawa niyang kasamahan upang sundan ng isang lead. Samantala, sa shopping center, muling nilapitan ni Chong-soo si Hyun-woo at detalyadong ikinuwento kung paano niya di umano pinatay ang isang tao. Ngunit nang mapansing kinakabahan si Hyun-woo, agad niya itong binawi at sinabing bahagi lang iyon ng kanyang nobela. Ilang sandali pa, dumating si Mirim at ibinalita ang panibagong biktima, isang matandang lalaking natagpo ang patay. Dahil dito, nagtipon ng mga tao at pinag-usapan ang sunod-sunod na pagpatay. Biglang dumating si Detective Dukgo at kinuwestiyon si Hyun-woo. Ipinakita ang CCTV photos na nagpapakitang parehong bumisita sa kanya ang mga biktima bago mamatay. Ipinaliwanag ni Hyun-woo na nagkukwento lang ang mga ito at wala siyang napansing kakaiba. Sa kabila nito, iniabot ni Dukgo ang kanyang calling card sakaling may maalala siya. Samantala, habang nagtatrabaho si Mirim bilang part-time, nakatanggap siya ng mensahe mula sa landlord na naniningil ng ilang buwang renta. Dahil desperado, sinubukan niyang manghiram sa kanyang boss. Ngunit tinanggihan siya nito. Habang pauwi, pakiramdam ni Mirim ay may sumusunod sa kanya. Nang lumingon siya, wala naman siyang nakitang kahit sino. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili at kahit patuloy na gumugulo sa isip niya kung paano siya mabubuhay nang walang pera. Kasabay nito, si Hyun-woo ay pauwi rin. Hindi niya maalis sa isipan ang mga sinabi ni Chong-soo. Ang mga pagpatay na ikinukwento nito sa kanyang nobela ay masyadong kahawig ng mga totoong krimen na nangyayari sa lungsod. Lumipas ang mga araw, ngunit wala pa ring nahuhuling suspek ang pulisya. Sunod-sunod ang pagpatay at patuloy na dumarami ang mga biktima.
kaya lalong nagiging nakakatakot ang sitwasyon. Sa isang meeting, pinag-uusapan ni Detective Dokgu at ng kanyang team ang kaso. Biglang pumasok ang isang opisyal at nagreklamo na dapat ay isinara na ang investigasyon dahil wala namang matibay na ebidensya. Habang tumitindi ang tensyon, may tumawag sa telepono. Ang tumatawag ay si Hyun-woo. Sinabi niyang may alam siyang mahalagang impormasyon tungkol sa mga pagpatay, ngunit nang hilingin sa kanya na pumunta sa istasyon, bigla niyang ibinaba ang tawag. Dahil dito, agad na inutusan ni Dokgu ang kanyang grupo na tukuyin kung saan nanggaling ang tawag. Samantala, ang junior detective ay halatang naiinis dahil siya ang may hawak ng kaso kaya dapat siya ang magbigay ng utos. Sa parehong oras, dumating si Mirim sa kanyang inuupahang tirahan, ngunit nag-atubili siyang pumasok nang makita ang landlord na naghihintay sa labas. Naalala niya ang nangyari kanina nang tangkain siyang samantalahin nito. Nag-alok ang landlord na hindi na siya magbabayad ng renta kapalit ng pakikipagtalik sa kanya. Dahil sa takot pinili ni Mirim na tumalikod at huwag nang pumasok. Habang naglalakad siya, napansin niya si Hyun-woo na naglalakad. Tahimik niya itong sinundan mula sa likod. Ngunit agad naramdaman ni Hyun-woo na may sumusunod sa kanya. Pagdating nila sa apartment, hinarangan ni Mirim ang pinto at nakiusap na patuloyin siya kahit isang gabi lang. Dahil nagsisimula ng magtipon ang mga kapitbahay at pinapanood ang eksena, napilitan si Hyun-woo na papasukin siya. Sa gabing iyon, napilitan si Hyun-woo na ipagpatuloy ang pagpapanggap na bulag kahit nasa sarili niyang bahay. Kalaunan, nagbukas ng damdamin si Mirim at inamin ang nararamdaman niya para kay Hyun-woo. Naakit siya sa kabaitan nito at sa paraan ng pakikinig nito sa mga kwento ng ibang tao habang tumutugtog sa shopping center. Habang nakikipagharutan, sumabit ang isa sa mga daliri ni Hyun-woo sa kanyang bracelet. Ipinaliwanag ni Mirim na regalo iyon ng kanyang ina at pinangakuan siyang huwag itong aalisin hanggat hindi pa siya ikinakasal. Kinabukasan, natunton ng pulisya ang pampublikong telepono na ginamit ni Hyun-woo. Nang mapansin nila ang isang CCTV camera, sinimulan nilang suriin ang footage upang malaman kung sino ang pumasok sa booth noong gabing iyon. Sa isang bahay, iba't ibang kutsilyo ang maayos na nakaayos sa mesa, habang ang mga dingding ay puno ng mga larawan ng mga naging biktima at mga susunod na target. Kabilang dito ang larawan ni Mirim habang binubugbog ng kanyang ama. Samantala, bumalik si Dokgu sa shopping center at muling hinarap si Hyun-woo. Ibinunyag niyang alam na niya na siya ang tumawag. Sinubukan man itong itanggi ni Hyun-woo, hindi rin ito pinaniwalaan. Pagkatapos, hiniling ni Dokgu na makita ang kanyang disability ED. Habang tinitingnan niya ito, maingat niyang pinagmamasdan ang mga mata ni Hyun-woo upang makumpirma kung tunay nga ba itong bulag. Hindi nagtagal, dumating si Chong-soo at napansin ang presensya ng mga pulis. Pinalampas lang ito ni Hyun-woo at sinabing pinaalalahanan lang siyang mag-ingat kapag umuwi sa gabi. Tumawa lang si Chong-soo at kaswal na nagtanong kung anong klaseng pagpatay ang dapat niyang isulat sa susunod niyang nobela. Sapat na iyon para lalo pang kabahan si Hyun-woo. Bago pa siya makasagot, basta na lang itinuro ni Chong-soo ang isang babaeng dumadaan sa malayo na para bang pinipili ang susunod niyang biktima. Sa sandaling iyon, palihim na kinuhanan ni Hyun-woo ng litrato ang babae gamit ang cellphone. Halos mahuli siya, pero naiba ang atensyon ng lahat nang may lumapit na ibang tao. Nang gabing iyon, sinabi ni Hyun-woo kay Mirim na kailangan na niyang umalis sa apartment. Bago umalis, napansin ni Mirim ang larawan ng kambal na bata at nagtanong, ngunit iniwasan niya ito. Saglit niya rin itong hinalikan sa pisngi bago tuluyang umalis. Pagkaalis ni Mirim, muling tiningnan ni Hyun-woo ang litrato. Larawan iyon nila ng kanyang kambal na kapatid na siyang tunay na bulag at madalas binubuli noon. Sa labas, nakaramdam si Mirim na may sumusunod sa kanya. Nang lumingon, may lalaking nakamaskara na humahabol. Sa takot, tumakbo siya hanggang madapa sa harap ng tindahan. Dahil may mga tao, agad tumakas ang umaatake. Kinabukasan, nanginginig na ikinuwento ni Mirim ang nangyari kay Hyun-woo. Batay sa description, lalo siyang naniwalang si Chong-soo ang may gawa. Dahil dito, sinundan niya ito upang alamin ang tirahan at ipinadala sa pulis ang litrato, pangalan at address nito. Isang gabi, hindi napansin ni Mirim na may sumunod pala sa kanya pauwi. Habang nagluluto siya ng noodles sa kanyang kwarto, biglang dumating muli ang kanyang landlord at sinubukan siyang pilitin. Bilang tugon, ibinuhos ni Mirim ang mainit na sabaw sa kanya at agad na tumakbo palabas. Ngunit paglabas niya, nandoon na ang lalaking nakamaskara na naghihintay. Sa pagkakataong ito, nahuli siya nito, pinatulog gamit ang droga at kinaladkad papunta sa isang silid. Kinabukasan, habang tumutugtog, napansin ni Hyun-woo na hindi pa rin nagpapakita si Mirim.
Unti-unti siyang kinabahan at inireport niya sa pulis ang pagkawala nito. Sa proseso ng investigasyon, tuluyang nalaman ni Detective Dukgu ang katotohanan na nagpapanggap lang pala si Hyun-woo na bulag. Dahil dito, dinala si Hyun-woo sa istasyon ng pulis. Doon, ibinahagi niya ang kanyang nakaraan. Noong bata pa siya, lumaki siya sa isang ampunan kasama ang kanyang kambal na kapatid na bulag. Paminsan-minsan, nagpapanggap siyang bulag sa pamamagitan ng pagsusuot ng salamin ng kanyang kapatid. At noong una, parang laro lang iyon. Ngunit nagbago ang lahat nang minsan niyang masaksihan ang caretaker na nilalason ang dalawang bata upang kunin ang kanilang mga organs. Napagkamalan ng caretaker na si Hyun-woo ang kanyang bulag na kapatid at sinabihan siyang umalis. Ang tunay niyang kapatid ang napagbuntunan ng galit at binugbog ng caretaker. Habang sinusubukan tumakas, nahulog sa hagdan ang kanyang kapatid at namatay. Mula noon, ipinagpatuloy ni Hyun-woo ang pagpapanggap na bulag dahil sa takot na baka patayin din siya kapag nalaman ang katotohanan. Pagkarinig ng kanyang kwento, sinabi ni Dukgu na matagal nang naaresto ang caretaker 7 taon na ang nakalipas dahil sa child trafficking. Ngunit bago pa tuluyang humupa ang sitwasyon, biglang dumating si Chong-soo sa istasyon ng pulis at isinuko ang sarili. Inamin niya na siya ang serial killer sa likod ng mga pagpatay. Agad siyang inaresto ng pulis at mabilis na kumalat ang balita. Umabot pa ito sa tunay na salarin. Samantala, nagawa ni Mirim na makawala at tumakbo palabas ng silid. Ngunit hindi rin siya nakalayo. Mabilis siyang nahuli muli ng kidnapper, kinaladkad pabalik at muling itinali. Kasabay nito, si Hyun-woo na kagagaling lang sa istasyon ng pulis ay biglang naalala ang sinabi ni Chong-soo noon tungkol sa pagiging saksi sa isang pagpatay at ginawa niya itong nobela. Doon siya nagsimulang magduda. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nakumbinsi na hindi si Chong-soo ang tunay na killer. Dahil determinado siyang mahanap si Mirim, sinimula ni Hyun-woo na pagdugtungin ang mga piraso ng impormasyon. Isang araw, napansin niya ang cellphone ni Mirim na nasa loob ng kariton na itinutulak ng isang cleaning worker. Dahil sa kutob na may mali, tahimik niyang sinundan ang lalaki at palihim na sumakay sa likod ng pickup truck nito. Sa loob, nagulat siya nang makita ang isang bangkay. Bago pa siya makakilos, bumalik ang lalaki. Dahil wala siyang matakbuhan, nagtago si Hyun-woo at nanatili sa sasakyan. Nang huminto ang lalaki at pansamantalang umalis, agad na lumusot si Hyun-woo papasok sa isang kalapit na bahay. Mula sa likod ng isang pinto, nakita niya si Mirim na nakahiga sa sahig, nakatali at may takip ang bibig. Napansin din siya ni Mirim at agad na sininyasan na lumayo, ngunit huli na ang lahat. Biglang inatake ng lalaki si Hyun-woo gamit ang isang pamalo at nagkaroon ng marahas na labanan. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog si Mirim mula sa itaas na palapag. Sa kabutihang palad, nakahawak siya sa isang nakabitin na kadena. Habang pilit siyang kumakapit, humigpit ang kadena sa leeg ng umaatake. Habang mas hinahatak niya ito, lalo itong sumisikip hanggang sa hindi na makahinga ang lalaki. Sa huli, bumagsak ito at nawala ng malay. Pagkatapos nito, hinila ni Hyun-woo ang kadena upang tulungan si Mirim na makabalik sa taas. At sa huling eksena pagkatapos ng gulo, syempre dumating ang mga pulis, kasabay ng paglabas ni Mirim at Hyun-woo na magkatabing naglalakad at magkahawak ng kamay. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood hanggang sa susunod na recap.